Ang kapangyarihan ni Aya na talagang nagpabaliw kay Alfred dahil matapos ngang malaman ni Arthur na si Alfred pala ang traidor ay kaagad nagudyat ang ating bida para si Lance Aya na ang tumarbaho nito. At dito nga natin masasaksihan mga Lance kung gaano kaibang level makipaglaban ng mga Lances at sobrang napaka-unique ng style ni Aya. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga Lance at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan labis ngang nasiyahan itong si Otto nang muling nakita si Arthur na tapasabing, "Hello Boy Wonder!" habang itong si Alfred ay napaduko at nagbigay ng paggalang kay retainer Otto. Wika ni Otto na hindi daw ma-imagine ni Boy Wonder kung gaano siya ka-excited ngayon na ngayon nandito na ang pinakahihintay niyang moment mula nung huli silang nagkita. Sagot ni Arthur, "Talaga lang ha, ibang retainer kasi ang inaasahan ko." Kaya dinumol na nga dito ni Otto ang kanyang mukha kay Arthur dahil nagulat daw siya na mas may alam pa ang Boy Wonder na ito kaysa sa kanya. Samantalang itong si Sylvie ay nag-aalala at binalaan si Arthur na mag-ingat dahil may mga inosenteng tao ang madadamay kung magkaroon ng kolisyon. Biglang sinabi ni Arthur na maglaban na lamang sila sa ibang lugar, bagay na ikinagulat nga dito ni Alfred sa lakas ng loob ni Arthur na hinamon ng laban ng isang retainer. Wika ni Otto, "Laban? Bakit niya naman lalabanan ng isang lesser being na magsasayang lang ng oras niya?" Sagot ni Arthur, "Dahil pinakita mo mismo ang sarili mo." Paliwanag ng ating bida na kung gusto talaga ni Otto na patayin siya at hulihin, sapat na sana sina Alfred at ang mga sundalo dito para gawin yon. Kaya hindi nga nagpatumpik-tumpik na sinabi ni Otto, "Sumunod ka sa akin, ituturo ko sa iyo ang lugar." Napateka muna itong si Alfred na napasabing ang ipinag-uutos ni Lord Rajas ay tapusin ng batang ito na malinis upang ngunit bigla nga sumulpot ang atake na buti na lang mabilis din itong si Alfred kaya sa ilong lang tumama ang atake na nanggaling mismo kay Otto at hindi tumagos sa ulo niya. Nagulat si Arthur sa nangyari kay Alfred at sinabi nga dito ni Otto na sa tingin mo ba may pakialam ako sa sinasabi ng lesser being mo na amo? Habang itong si Sylvie ay napatanong kay Arthur kung okay lang ba na iiwan lang nila dito basta-basta si Alfred. Ngunit wika ni Arthur na huwag mag-alala itong si Sylvie at makikitang may dinrap si Arthur na isang berdeng bola na inapakan niya pa at napasabing si Lance Aya na ang gagawa ng trabaho dito. Pagkatapos maya-maya nang nakalabas na sina Arthur at Otto, napansin na lamang ni Alfred na may basag na beadings na nasa harapan niya, realizing na kay Aya ang beadings na to at nasa paligid lang siya. Kaya kaagad niyang gumawa ng magic spell si Alfred upang butasan ng lupa na tinayuan niya papunta sa pinakailalim habang napaisip na dahil sa pangyayaring ito, magbabago na ang lahat. And it's turn out mga lods na ang pinakailalim pala ng lupa doon mismo sa kulungan ng mga slaves ay ang kuweba pala na nadiskubrihan ni Arthur nung matapos niyang talunin ng retainer na doon nagtatago ang mga Alacrian soldier na nakikipagsabuatan sa mga dwarves. Kaya habang pababa itong si Alfred ay kaagad niyang sinabihan ng mga Alacrian soldier na lisanin kaagad ang lugar na ito. Habang ang mga Alacrian soldier naman ay naguguluhan since hindi siya kilala ng mga ito at isa pa siyang di katinyan. Kung kaya't muli nga sumigaw si Alfred na lumikas na kayo, ngayon na. Gumawa si Alfred ng hagdanan para makalabas kagad ang mga Alacrian at napaisip na alam niyang hindi kaagad makikinig sa kanya ang mga Alacrian lalo na't isa siyang traidor na taga-Dikatin kahit pa mataas ang antas ng kapangyarihan niya, pero kailangan pa rin iligtas sa mga Alacrian na to para sa mas malaking plano. However, huli na ang lahat para sa iba dahil mararanasan daw nila ang mas masahol pa sa kamatayan. May napansin si Alfred, isang presensya na talagang inaasahan niya at bigla na lamang nabasag ng kusa ang mga mana stone sa gilid na sobrang ikinagulat ng mga Alacrian dahil wala silang nakikita na kahit na ano para mabasag bigla ang mga mana stones at maya-maya nagkagulo na lamang ang mga Alacrian soldier dahil inatake na lamang nila ng kusa ang kanilang mga kasamahang soldier habang ang malausok na mana ni Lance Aya ay parang hamog lang namang kumalat sa paligid habang nagkaatakihan sa isa't isa ang mga Alacrian.
Kaagad ipinalabas ni Lance Alfred ang kanyang mga Stone Soldier at sumigaw kay Aya na lumabas ka dyan, at gamit ang kanyang advanced sensing using his mana art sa Earth Magic, malawak na iniskan ni Alfred ang buong paligid upang maditiklang si Lance Aya. Ngunit patuloy pa rin na bumalot sa katawan ng mga Alacrian soldier ang mana ni Aya, kaya patuloy na pinapatay ng mga Alacrian ang mga kauri nila. Habang nagkagulo ang lahat, sinabi ni Alfred kay Aya na dapat alam daw nito na posibleng may darating dito na site o retainer maya-maya, kaya kung aalis daw ito agad-agad, sisiguraduhin niyang makakalabas ito ng buhay. Napaisip si Alfred na kaya ni Aya na sabihin kaagad ni Aldir ang kanyang pagtraidor at patayin siya anytime sa pamamagitan ng pag-activate ng artifact na nakabound sa kanilang dalawa. Pero kilala niya mismo si Lance Aya at alam niyang hindi yun gagawin ni Aya, o mas gugustuhin niya pa yon dahil alam niya kung ano ang kayang gawin ni Aya. Biglang napabulong si Aya sa kanyang tainga at napasabing, "Napaka-caring mo naman," na sobra niyang ikinagulat kaya kaagad itong inatake ng kanyang Stone Soldier, ngunit nabura lamang ito na parang usok. Wika ni Aya habang pinapatay ang mga Alacrian soldier na sobra talaga siya nagpapasalamat kay Alfred sa pag-ipon ng napakaraming Alacrian sa lugar na ito. Biglang gumawa ng malawakang magic spell si Alfred upang paputukin mula sa ground at palabasin ng magma at napasabing, "Tama na yung panlilin lang at lumabas ka dyan at mag face to face tayo. Nakakahiya ka bilang isang Lance." Kaya inulit-ulit nga dito ni Lance Aya na binanggit ang salitang nakakahiya dahil alam nila kung sino ang mas nakakahiya sa kanilang dalawa. Wika ni Lance Aya na si Alfred daw ang mas nakakahiya dahil bilang isang Lance, common sense na daw yon na ito ang kanyang isa sa mga advantage na meron siya. Tugon ni Alfred na huwag na daw mag-alala itong si Lance Aya dahil matapos daw niya itong tapusin, mababawi rin niya kagad ang kanyang pagkakamali. Napaisip si Alfred na kung magpapatuloy ito, mas marami pang Alacrian soldier ang mamamatay. Kaya mas mabuting ilayo niya si Lance Aya bago labanan sa mas mataas na lugar. Pero hanggat maaari, iiwasan niyang magbuhos ng dugo ang mga dwarf slaves. Napatawa si Lance Aya dahil hindi daw siya makapaniwala na ang hindi mapasok-pasok na mental fortress ng isang Lance Alfred ay unti-unti nang gumuguho. Na makikitang wala ngang choice itong si Alfred kundi dalhin sa area ang laban para walang madamay na Alacrian at dwarf slaves, at sabay niya pang kinukontrol dito ang kanyang mga magma-based Stone Soldier. Ngunit napansin na lamang niya na pati ang kanyang mga constructed dragon magma ay bigla siyang inatake gamit ang illusion magic ni Lance Aya na siyang dahilan para malaman niya kagad kung saan nakaposisyon si Aya, kaya mabilis siyang nag-unleash kagad ng atake. Umiwas si Aya ngunit huli na ang lahat. Kaagad tumama sa kanyang braso ang magma na pinakawalan ni Alfred. Kung kaya't dito na nga opisyal na lumabas at nagpakita si Aya kay Alfred at napasabing, as expected, napakadelikado talaga kapag magpakampante siya sa harap ng isang Alfred Warren. Tugon ni Alfred na napakasadistika pa rin ng illusion ni Aya, gaya pa rin ng dati. At ang baluktot daw nitong pag-uugali sa pagpapahirap ng mga biktima ang dahilan kung bakit palagi daw itong itinataboy kahit sa sarili nitong mga lahi. Samantalang si Aya, busy na iniiwasan ng mga atake ni Alfred na parang mist lang kung umiwas sa mga pag-atake. At bawi nga dito ni Aya na nakita daw niya ang isang napakagandang statua na ginawa nito kanina. At mukhang ang tinutukoy niya dito mga lazay ang ginawang brutal na pagpatay ni Alfred kay Sebastian sa huling chapter. Ngunit napansin ni Aya ang napaka-sneaky na magma soldier na biglang umatake sa likod niya. Ngunit wala pa rin itong nagawa dahil naging hamog lang si Aya matapos ang atake at napunta kagad dito sa likod ni Alfred. At sinabi niya pa dito kay Alfred na kung siya daw ang tatanungin, mas gugustuhin niya pang mawalan ng hininga kaysa sa dahan-dahang masunog sa isang magmang libingan. Tugon ni Alfred na karapat dapat lang daw sa kanya ang parusang yon upang maramdaman daw ang isang kapalaran gaya ng mga inalipin nito. At mukhang topic nila dito mga lazay itong si Sebastian sa kung papaano pinatay ni Alfred ditong si Sebastian. Nabawi naman ni Alfred kay Aya ay ang walang awang pagpatay nito sa mga Alacrian. Sagot ni Aya dito na yan ba ang logic na ginamit mo para ipagkanulo mo ang Dikatin? At makikitang parang na-triggered na nga dito si Alfred mga lads na buong lakas niyang ginamit ang kanyang deviant magic na magma
upang makita at mahuli niya lang itong si Aya. Nagalit na napasabing, kayong mga elves ay hindi kailanman mauunawaan ang paghihirap na pinagdaanan ng mga dwarves. Kahit matapos ang digmaan, ang mga dwarves ay tinrato pa rin bilang isang mga mababang uri dahil lamang sa mas pinili nilang paghusayin ng kanilang mahika para lumikha kaysa manira. Minamaliit sila at sinasamantala, kaya nagtitiwala siya sa desisyon ni Lord Radyas na makipagsanib sa Vretra sa mga hukbo ng mga Alakrayan. Wika ni Aya na sa tingin mo ba may pakialam ang Vretra kay Radyas at sa buong lahi ng dwarves? Sila, pati ang mga Ashura ay tinatawag silang mga hamak o lesser being dahil wala silang halaga para sa mga Ashura. Ineksperimentuhan ng Vretra ang mga Alakrayan upang palakasin ng kanilang hukbo at upang makalaban ng iba pang angkan ng mga Ashura. Kaya tinanong ni Aya si Alfred kung gusto ba nitong gawin rin yun ng Vretra dito sa Dikatin. Ang kanilang lupain, ang mga lahi nila, ang mga tao, at sa mga dwarves at elves. Biglang umatake si Alfred gamit ang kanyang mga magma-based stone na parang ginamit rin niya ang pagkakataong yon dahil na-trigger din itong si Aya na naparespons sa kanya. Ngunit tumama lang sa hangin ang kanyang atake matapos biglang mawala ni Lance Aya na parang hamog sa paligid. Muling lumitaw si Aya sa harap ni Alfred at buong loob itong nagpakita at napasabing, pagod ka na bang protektahan ng mga Alakrayan? Paliwanag ni Alfred na ang mga natira ay patay na, ang iba naman ay nakatakas sa pamamagitan ng mga lagusang ginawa niya. Kaya ngayon silang dalawa na lamang ang natitira dito. Sabay dash kay Aya habang si Aya naman ay umatras na nag-unleash ng napakaraming wind slashes. Kung kaya't kaagad nag-construct si Alfred ng mga magma stones para protektahan ng sarili. At heto na nga mga lods, in-all out na ni Alfred ang kanyang sarili dahil gamit ang kanyang deviant power, lumikha lang naman siya ng full body magma armor at mas lalo niya pang binoost ang lakas ng kanyang mga magma golem soldier. Isa-isang pinabagsak ni Aya mga magma soldier ni Alfred gamit ng kanyang napakatalas na wind-based dagger at sinundan niya pa ng mga slashes sabay unleash ng napakamassive na slash upang sorpresahin itong si Alfred. Kaya hindi nga nakatakas si Alfred sa attacking ito na talagang tumama at tinangay siya papunta sa napakalaking bato. Muling nakabalik si Alfred ngunit basag na ang kaliwang armor nito at mabigat na rin ang balikat habang humihingal. Bumaba na rin si Lance Aya para harapin ng face to face itong si Alfred at napasabing, well, kung magpapatuloy pa ang laban na ito ng ilang oras o higit pa, baka si Alfred pa ang tuluyang magkaroon ng advantage sa labang ito. At muli nga ditong nagpakawala si Aya ng isa na namang matinding slashes ngunit this time, isang napakalaking magma stone ang nilikha ni Alfred para depensahan ng sarili. Lumikha si Alfred ng isang weapon gamit ang kanyang magma deviant magic at ito nga ay isang napakainit na lance weapon na gawa mismo sa magma habang si Aya naman ay lumikha rin ng weapon, isang creation magic spear na talagang unang tumama sa ulo ni Alfred kaya basag nga dito ang armor sa ulo habang ang lance ni Alfred ay hindi man lang tumama kay Aya. Subalit nagulat na lamang siya dahil ang lance weapon na yon ay nagpalabas ng magma na dumikit at nagmelt sa kanyang braso na sobrang niyang ikinagulat dahil hindi na siya makagalaw. At dito'y sinabi ni Alfred na napakatalino at sobrang napakamadiskarte ni Aya. Ngunit ang patience sa laban ay hindi kailanman naging malakas para talunin ng kalaban. Sabay unleash ng solidong uppercut na talagang tumagos sa katawan ni Aya ang buong braso ni Alfred. Dumalak ang napakaraming dugo at sinabi ni Alfred na kung may ibang pagpipilian lang siya, never niyang pipiliin na humantong sa ganito. Pasensya ka na, Aya. At dito lang nagtatapos ang chapter nito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!